Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo pang lahat. Ang ipinupunto ng mabuting balita sa araw na ito, paano mo nakikilala si Kristo? Kung ikaw, tayo ay may pagkakakilanlan kay Jesucristo, ang pinapahayag niya, meron pang nakahihigit dito. Ang kinakailangan nating tugunan, patuloy nating siyasatin sa ating mga sarili kung sino siya. At patuloy natin siyang purihin sa araw-araw. Sa ating ebanghelyo, ang pangako ni Jesus ay ang makita ni Natanael na nakabukas ang langit. Papuntang langit, si Jesus ang landas na patungo rito. Sa ating mabuting balita rin, natagpuan ni Jesus si Natanael sa puno ng igos. Sumunod na tanong, saan tayo madalas tinatawag ng Diyos? Alam niyo po, natuklasan ko rin, bukod pala sa natawag ako ng Diyos sa sugalan, sa eskwelahan aking pinagturuan, sa seminaryo, tinawag pala ako ng Diyos sa palengke. Kasi grade 3 pa lang ako, train na ako ng nanay ko na bumili sa palengke. Ako lang mag-isa. Nakakaharap ko iba't ibang tao pala doon sa marketplace. Mga scammer, pinipilit pa na nila ako noon na kunin sa akin yung pera na pamalengke ko. At natuklasan ko rin na dahil wala akong ganong background noon sa simbahan, dito pala nagsimula yung mga unang misyonero sa kalakalan. Pinahayag ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng kalakal. So marketplace skills are missionary skills. Dito ako ulit tinatawag ng Diyos. Nagsimula first century pa. Imagine. Kaya ngayon, nung nakaraan, kung matatandaan niyo po, World Day of the Elderly. Punta ako sa isang palengke sa Pasay. Nagbasbas ako ng mga may edad at may sakit. Sinamahan ako nung isa kong kaibigan na Mother Butler Guild. Kasi kundi sa tulong ng mga naglilingkod sa simbahan, mahirapan makatungo yung mga misyonero o yung mga pare sa mga mission area. Sabi ko, huwag tayong tatanggap ng offering. Pero tumanggap ako hipon, kalahating kilo. Pero pera, ayokong isipin nila na bumababa ako sa mga tao, sa mga palengke para lang mangalap ng pondo. Sabi ko sa kanila, yung tulong po ninyo na ibibigay sa simbahan o sa akin, pakainin niyo po yung nagkalat na mga street dweller dito. Yun lang po ang gagawin ninyo. Sabi ng ganun ng kaibigan ko, Father, ba't hindi mo tinanggap? Nagbibigay sila ng kanilang love offering, hindi. Ayokong maging viral sa Facebook. Secretly lang natin gagawin ito without accepting donation. Yung isang senior, buhat-buhat niya yung galunggong niya tsaka bigas niya. Sabi ko, Nay, Katoliko ka? Oo, Katoliko ako, pari ako. Gusto mo bang magpa-bless? May gagawin pa ako Wala pang 5 minutes. May bibilin pa ako Sabi ko sa kanya, nagre-reach out, lumalapit na ang mga pari sa inyo.
para kayo ay mabasbasan. World Day of the Elderly ngayon. Binaba ang bigas, binaba ang galunggong, halos maluha after ng anointing. Kahapon pumunta kami sa Dagupan, sa may Pangasinan, no, sa Calasiao. Buhay na buhay ang palengke nila. Ang sarap mamili. Ang tawagan pala dun sa Pangasinan, Mami. Buti nga hindi ako natawag na Daddy. Tawag sa akin si Sir, Mami, bili na kayo ng bangus, murang-mura lang. Tapos may napansin ako. Sabi yung ganon, Sir, bili ka na ng puto Calasiao. Balikan mo ako, ha? Sabi ko, parang iba naman ang gustong ibenta ni ate. Pero hindi ko sinasabi na mga taga doon ay nangaakit. Parang napansin ko lang na kakaiba yung, pagtingin ni ate. Sabi ko, Sir, bili ka ng puto Calasiao. Balik ka dito sa akin, ha? Tapos nung sinabi ko sa driver namin, Father, parang hindi naman puto Calasiao yung gustong ibenta sa'yo. Parang sabihin niya, puto kalaswa daw ang gustong ibenta. Tapos nung pumunta na kami doon sa may tindahan ng puto, ang daming nagkalat na street dweller. Yung isang street dweller, may kwintas ni Saint Benedict, may kwintas ng Rosario, merong bracelet dito. Katoliko ito, sabi ko. Gusto mo bang magpa-bless? Hindi kita mabibigyan ng pera. Wala akong sapat na salapi. Naninirahan mag-isa. Sino ang kasama? Aso. Dumagsa ang mga tao. Ang naipamimigay ko lang talaga yung mga rosary bracelet. Pati yung mga hindi street dweller, nanghingi na rin ng rosary bracelet. Makita lang nila na may nakakakilala sa simbahan at may nakakakilala sa Diyos. Sapat na. At sana maranasan din nila na kabilang sila sa paghahari ng Diyos at isa sila sa mga tagapagtaguyod nito. Dagdag ko pa, bago ko po makalimutan, sa marketplace ngayon, in the online business, mag-post ka lang ng schedule ng misa sa Pulong Buhangin, 5 grupo sa buy and sell. Over 1 million Facebook users na ang ating mari-reach out. Schedule lang. What if Word of God or another church material, napakagandang pasukin natin itong mga mission area na ito sa grasya at awa ng Panginoon.